Meron palang bagong banat si Chavit Singson, ang anti-Marcos na Ilocano, o ayaw kay Pangulong Marcos. O pakinggan nyo ito, nag-press conference na naman din si Chavit. Ewan ko kung ano yung pinapakita. Corrupt daw itong gobyernong ito. Pakinggan natin kung yung maririnig, itong sinasabi niya. Ha? Ayan o, Chavit Singson. O yan. Ayan o. Parang hindi naman nakaprepare sa pag-press conference itong mamang ito. Okay. So, kanya sinasabi ngayon ay yun daw korupsyon. Okay? Ay nangyayari sa kasalukuyang gobyerno. Ito ba yung sinasabi nung nakaraang bagong magpasko na meron daw pasabog ito si Chavit Singson? Ngayong bagong taon, baka ito na ngayon. Nag-press conference pa siya. At siyempre, pinuntahan ng ibang media at mga vloggers na kailang kakampi. Para ho dito sa kanyang mga sinasabing korupsyon at tinuloko daw tayo ng gobyerno. Wow. Okay. Ayan o. Ayan o. Si Pangulong Marcos. Siya nag-umpisa at sinasabi niya siya magtatapos, hindi po. Kasi sinungaling ito. Siya nag-umpisa, pero taong bayan na magtatapos. Ayan, si Chavit Singson. Grabe sinasabi niya sinungaling. Sinungaling si Bongbong Marcos, siya nag-umpisa, pero taong bayan ang magtatapos. Sa susunod na video, dito mag-umpisa ang problema ni Bongbong Marcos. Ayan o. Ano bang, parang gulo-gulo naman itong presentation niya, no? Parang general statement. And listen, si former President Duterte ang unang nakapansin sa katiwalian sa mga GAA. Unang nakapansin sa katiwalian sa mga GAA, General Appropriation Act. Okay. Next. Ba, meron Yun po, medyo magulo lang yung presentation ni Chavit Singson. Di yata sanay ito magharap ng ganyang mga video. Ang kanya sinasabi rito, matindi raw ang korupsyon ngayong gobyernong ito under President Marcos. Kumpara daw sa Duterte. Yan ang kanya sinasabi. Okay? At nakakalukuhan na raw. Ay kayo ba naniniwala raw? Si Chavit Singson ay isa po sa mga supporters ng mga Marcos na humiwalay ito sa mga Marcos matapos na ito ay ma-identify na pro-Duterte ang galawan. Maliban doon sa hindi niya nakuha ang mga negosyo na gusto niya sa gobyernong ito at posisyon na hindi rin niya nakuha. So, posisyon at business hindi nakuha ni Chavit Singson kaya siya ay humiwalay kay Pangulong Marcos at nagagalit siya. Ito ay pangalawang press conference na ginawa niya nung nakaraang taon. Nag-press conference din yan. Ngayon ay nag-press conference. Ngayon ang kanya pinapakita. Ayan, si Duterte pa. Talagang idol na idol niya yung nakakulong sa dahig. Pinapakita pa niya na ibang-iba daw yung Duterte administration kaysa ngayon tungkol dun sa korupsyon. Talagang malaking pagkakaiba kasi sa ilalim ng Marcos administration, pinatigil at pinakakasuhan ng sangkot sa korupsyon. At itanggi ni Bongbong Marcos. Ang panahon ni Duterte, inaming may korupsyon, wala namang pinakulong at wala namang inaresto. Walang kinasuhan. Kailangan nakatawa at itanggi Ayan, ni Bongbong Marcos ang alegasyon ni former President Duterte para palabasin ni Bongbong Marcos na baliwala ang sinabi ni Duterte. Run for your money. Just last month, I had to read 4,057. Tama na. Take note, he read 4,057 pages. So, well, nire-recap lang ni Chavit yung mga record sinabi sa SONA ni Pangulong Marcos noong July 28. Tsaka yung pag-amin ay Pangulong Marcos na merong higit na 500 billion na project sa flood control. Pero nawala nga ito kasi nga kinurap ng mga korap na politiko, kontraktor at district engineer. Ayun na nga yung iniimbestigahan So inuulit lang ho ni Chavit Singson. Pero in general, dahil putol-putol yung kanyang presentation, hindi ko man parang ang gulo-gulo ng kanyang press conference, ay sinasabi niya, nagsisinungaling daw si Pangulong Marcos.
Ay siyempre, yun ang interpretation nila. Eh, di tingnan natin kung nagsisinungaling. Ay yung bang pagpapatigil ng korupsyon, pag-iimbestiga at kasuhan ang mga involved, yun ba pagsisinungaling? Eh di ba yun ang tama? Kung ikukumpara doon sa nakaraang gobyerno, si Pangulong Marcos ni isa, si Pangulong Duterte ni isa na di umani korap, walang naipakulong. Pero inamin niya, matindi ang korupsyon sa public works noong panahon niya. At yun nga ang issue. Ghost project. Ngayon, sa Marcos administration, na-discover nga na mayroong ganon, ipinatigil at pinakakasuhan. Katulad ng sinabi ko. Ayan ang tama. Yung salita o yung gawa. So, meron naman hong bagong at recycle na mga pahayag si Chavit Singson, binabanatan ng gobyernong ito ni Pangulong Marcos. Parang hindi na siya Ilocano. O kayo mga Ilocano sa buong mundo. Naniniwala ba kayo kay Chavit Singson? Wala nang karisma itong mamang ito. Akala niya nung panahon ni Erap na nagwala siya noon, na nagkaroon ng people power, tinanggal si Erap. Akala niya ngayon mangyayari pa yun. Hindi na. Kasi alam ng mamamayan Pilipino na kaya ka nagwawala at tumututol sa Marcos administration, inamin mo yan in public kasi yung mga negosyo mo sa gobyerno nawala at saka yung posisyon na pinangako sa iyo na gusto mo dyan sa PCSO ay hindi mo nakuha. Ganun po ang background niyan. So, paano natin papaniwalaan yan? So, expected na may mga ganyang ginagawa ngayon ang mga anti-Marcos Duterte camp kasi bagong taon na. Balik sa normal ang business simula ngayong araw na ito. Kaya unang araw ng regular na trabaho ng gobyerno, press conference na agad ang ginawa ni Chavit Singson para siraan si Pangulong Marcos. Siraan ang gobyernong ito. Ewan ko sino pang maniniwala sa kanila. Okay? Sawan-sawa na ang tao sa mga fake news, mga destabilization, personal na batikos, at kung ano-ano pa. Nagsawa na. Pero ngayon, kung pag-uusapan ay korupsyon, ay hinarap naman eh. Nakulong na nga yung ibang engineer at kontraktor eh. Yung mga politiko lang hindi pa dahil nagtago sa abroad. Yung iba naman wala pang warrant to arrest kaya hindi nakukulong. Pero makukulong yung mga yan sa lalong madaling panahon. Ngayong 2026 na. Di ba? Ano ang inyong masasabi? Chavit Singson muling pumapalag, muli na naman nagsasalita against President Marcos at sa gobyerno. Kapanipaniwala ba o katanggap-tanggap pa ba ang mga sinasabing ito? O matuturing itong panaybagong paninira na lang? At bahagi na naman ng panggugulo sa ating bansa? Hindi natin alam yan. Bahala na kayo.